Maligayang pagdating sa mga kwentong buhay PH. Mabuhay kayong lahat mga OFW sa alinmang sulok ng mundo. Ngayong araw, ibabahagi ko ang kwento ni Dennis, isang kababayan natin sa Dubai. Isipin nyo, sa gitna ng nagbabagang init ng disyerto, may isang maliit na bed space kung saan nakatira ang ating bida. Hindi ito mansyon, kundi isang siksikang apartment na pinaghahati-hatian ng 10 tao. Dito, ang panging privacy ni Dennis ay ang kortinang nakasabit sa kanyang double deck. Sa bawat gabi na nakahiga siya, ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng luma nilang aircon at ang tibok ng kanyang pusong puno ng pangungulila. Si Dennis ay hindi lang basta nagtatrabaho doon, bawat sentimo ay binibilang niya. Habang ang iba ay nag-e-enjoy sa mga malls at kumakain sa labas tuwing sahod, si Dennis ay nakaupo lang sa kanyang kama, hawak ang calculator at isang listahan. Ang budget niya para sa sarili, sapat lang para sa noodles at tinapay. Bakit? Dahil may pamilya siyang naghihintay sa Pilipinas. Ang akala nila sa probinsya, ang Dubai ay puno ng ginto at luho. Hindi nila alam, ang bawat perang ipinapadala ni Dennis ay galing sa bawat meal na nilaktawan niya at bawat lakad na ginawa niya para lang makatipid sa pamasahe. Ito ang kwento ng sakripisyong hindi laging nakikita sa mga litrato sa Facebook. Bago pa mapunta sa Dubai si Dennis, simple lang ang pangarap niya. Mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawang si Maria at ang 2 nilang anak. Sa Pilipinas, kahit anong kayod niya bilang delivery rider, hindi talaga sapat ang kinikita para sa pag-aaral at mga pangunahing pangangailangan. Kaya noong dumating ang pagkakataong maging service crew sa isang maliit na cafe sa Dubai, hindi na siya nagatubili. Akala niya, kapag nakatapat ba siya sa ibang bansa, magbabago na ang lahat sa isang iglap. Pero ang realidad, ang sahod niya ay entry level lang. Pagkatapos ibawas ang bayad sa visa, renta sa bed space, at konting pang-load para maka-video call ang pamilya, halos wala nang natitira para sa kanya. 5 taon na siyang ganito. 5 taon na siyang tinitiis ang gutom at pagod. Para kay Dennis, ang tagumpay ay makita ang mga anak na nakasuot ng maayos uniform at may masarap na ulam sa hapagkainan. Hindi siya nagrereklamo kahit na ang sapatos niya ay butas na, at ang t-shirt niya ay kupas na sa labada. Ang mahalaga, ang remittance slip niya ay laging on time. Siya ang tipo ng OFW na gagawin ng lahat kahit magmukhang kawawa sa ibang bansa. Basta wag lang magutom ang pamilyang iniwan sa bayan. Ngunit dito na pumasok ang mabigat na pagsubok. Habang si Dennis ay nagtitipid ng sobra, ang expectations ng pamilya niya ay unti-unting lumalaki. Isang gabi, habang kumakain siya ng tuyong tinapay, tumawag si Maria. Ang bungad sa kanya ay hindi, "Kumusta ka?" kundi, "Dennis, kailangan daw ng bagong iPhone ng panganay natin para sa school project at gusto rin ng biyenan mo na magpapagi sa birthday niya." Nanlumo si Dennis. Sinubukan niyang ipaliwanag na maliit lang ang overtime pay niya nitong buwan dahil matumalang kafe. Pero ang naging sagot sa kanya ay masakit. "Akala ko ba nasa Dubai ka? Sabi ng mga kapitbahay natin ang daling kumita ng pera dyan. Huwag ka namang maging madamot sa sarili mong pamilya." Napayuko na lang si Dennis. Hindi niya masabi na ang madamot na sinasabi nila ay ang taning paraan para mabayaran ang utang nila sa Recruitment Agency. Hindi nila alam na ang iPhone na hinihiling nila ay katumbas ng 3 buwang budget niya sa pagkain. Ang bigat sa dibdib na maramdaman na para ka lang ATM machine na dapat laging may laman. Parang gumuho ang mundo niya nang marinig ang diskumpiyado sa boses ng kanyang asawa. Tila ba hindi sapat ang lahat ng paghihirap na ginagawa niya sa bawat araw? Dumating ang punto na hindi na nakayanan ni Dennis. Pagkatapos ng shift niyang 12 oras, umuwi siyang pagod at gutom. Sa halip na magpahinga, binuksan niya ang kanyang Facebook at nakita ang post ng kanyang anak na nagpaparining tungkol sa kuripot na tatay. Doon na pumutok ang lahat ng emosyong kinikimkim niya. Sa sumunod nilang video call, sa halip na tumahimik, pinakita ni Dennis ang hitsura ng tinitirhan niya. Inikot niya ang kamera sa maliit na bed space sa tumpok ng mga dilatang noodles
at sa kanyang mga kamay na magaspang at may mga sugat galing sa trabaho. Ito ang buhay ko rito, sabi niya na may luha sa mga mata. Hindi ako nakahiga sa pera. Bawat pisong pinapadala ko, katumbas niyan ay isang pagkain na hindi ko kinain. Gusto ko kayong mapasaya, pero hindi ko kayong ibigay ang luho kung ang kapalit ay ang sarili kong kalusugan. Doon lang natauhan si Maria. Nakita niya ang asawa niyang payat na at pagod ang mga mata. Na-realize nila na ang perang tinatamasa nila sa Pilipinas ay dugo at pawis ang puhunan. Hindi pala sapat na tumanggap lang ng padala. Kailangan din nilang unawain ang tunay na kalagayan ng nagpapakapagod sa malayo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay napalitan ng hikbi ng pagsisisi at pag-unawa sa hirap ng amang malayo. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na humihiling ng mga mamahaling gamit ang kanyang pamilya. Sa halip, sila na ang nagtatanong kung kumain na ba siya o kung kailangan niya ba ng pahinga. Nagsimula na ring mag-online business si Maria para makatulong sa gastusin at hindi lahat ay iasa kay Dennis. Ngayon, mas masaya na ang kanilang mga usapan. Hindi na lang pera ang paksa, kundi ang mga pangarap na sama-sama nilang bubuuin pag-uwi niya balang araw. Si Dennis ay nag-iipon pa rin, pero hindi na dahil sa pressure, kundi dahil sa pagmamahal. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa mahal na regalo, kundi sa katapatan at pagtutulungan. Para sa ating mga OFW, hindi masamang magsabi ng totoo tungkol sa hirap na dinaranas natin. Karapatan nating unawain at pahalagahan ng mga taong pinag-aalayan natin ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Dennis. Kung naging inspirasyon ito sa inyo, huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay aral. Hanggang sa muli mga kabayan, ingat kayo palagi sa ang panig man ng mundo kayo naroroon at mabuhay kayong lahat.